Huminto ang mga gulong ng wheelchair sa magaspang na tabla sa may tarangkahan. At hinila ito ni Luz, nang may buong lakas, na halos tumagilid ang upuan. Nakakapit siya, gamit ang dalawang kamay sa mga hawakan. Sa mga oras na iyon, nakaalis na si Victor. Narinig niya ang pag-urong ng kanyang sasakyan mula sa daang bakal, patungo sa highway. Ang umuugong na ingay ng makina, ang pagkaluskos ng graba sa ilalim ng mga gulong. Pagkatapos, wala na, tanging katahimikan na bumalot sa paligid, tulad ng karaniwang nangyayari sa probinsya sa katanghalian. Kung kailan kahit ang mga ibon ay tumatahimik dahil sa init. Nakaupo siya sa may tarangkahan at nakatingin sa bakuran. At doon niya siya nakita. Isang lalaki ang nakasquat sa may malayong pader ng lumang bodega. At may kinakalikot na kung anong kasangkapan, hindi niya agad namukhaan. Kupas ang damit, malapad ang balikat, nakayuko ang ulo, makapal ang puting buhok, malalaki ang kamay. Isang estranghero sa bakuran ng kanyang lolo, na imposible namang bigla na lang sumulpot doon. Hindi sumigaw si Luz, hindi lumingon para humanap ng tulong. Wala namang malilingunan at walang mahihingan ng tulong. Inayos niya ang kanyang paghinga, dahil sanay siyang ayusin muna ang paghinga bago sabihin ang isang mahalagang bagay. At malinaw niyang sinabi, nang walang panginginig, "Anong ginagawa niyo rito?" Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Hindi na bata ang muka. Pagod. Ngunit mayroong panloob na kapayapaan, na matagal nang hindi nakikita ni Luz kaninuman. Tiningnan siya nito, pagkatapos ang wheelchair, at muli sa kanya ng walang awa. Na sa sarili nito, ay hindi na karaniwan. Ang mga tao, kapag nakakakita ng wheelchair, ay tumitingin ng may awa. Kahit pa ang mga nagsisikap na itago ito. Nakatira, simpleng sagot nito, at tumango sa direksyon ng bodega. Ilang segundo siyang tinitigan ni Luz ng tahimik, pagkatapos ay sinabi, "Bakuran ko ito. Ang bahay ay pamana sa akin ng lolo ko. At wala akong ideya kung sino ang nagpapasok sa iyo rito." "Walang nagpapasok," sagot ng lalaki ng walang hiya, walang galit, walang pagtatangkang magpaliwanag. Matagal nang walang nakatira sa bahay. Ganoon din sa bodega. Inayos ko ang bubong nito, at dito na tumira. Handa akong ipaliwanag, ng mas detalyado, kung gusto mo, gusto ko. Sabi ni Luz, at pumasok sa tarangkahan. Kung may nagsabi kay Luz Reyes 1 taon na ang nakalipas na mapupunta siya sa probinsya ng kanyang yumaong lolo, sakay ng isang wheelchair. Matapos siyang ihatid doon ng kanyang asawa at iwanan, hindi siya maniniwala, hindi dahil itinuturing niyang espesyal na tao ang kanyang sarili o protektado sa mga kasawian. Sadyang ang buhay niya, hanggang sa isang punto, ay naging maayos, predictable, at walang anumang pahiwatig ng ganitong pagbabago. Siya ay 42 taong gulang. Nagtrabaho bilang chief accountant sa isang construction company. Isang maganda, may reputasyon, at may mga matinong tao. Marunong siyang makakita ng kaayusan, kung saan ang iba ay nakakakita ng kaguluhan ng mga numero. Iginagalang siya ng mga kasamahan. Pinapahalagahan ng mga boss. Isa siya sa mga sinasabing maaasahang tao. Hindi ang pinakamatingkad na papuri, ngunit tapat. Nakilala niya si Victor sa kaarawan ng isang kaibigan. Noon, tila siya isang seryoso at maaasahang tao. Eksakto kung ano ang kanyang pinahahalagahan. Matangkad. Hindi pala salita. May mga tamang sagot sa mga tamang tanong. Pagkatapos ng 1 taon at kalahati, nagpakasal sila. Naging simple ang kasal. Ayaw ni Luz ng anumang magarbo. Si Victor, tila, ganoon din, nang maglaon. Nalaman niyang, nagtitipid lang pala ito. Wala silang anak. Iyon ang naging kanilang pinagsamang sakit. Noong una, pinagsamahan. Pagkatapos, naging kay Luz na lang. Ilang taon ng mga pagsusuri, mga doktor, paghihintay, mga pag-asa na nalalagas, tulad ng mga dahon sa puno. Bawat beses, ilang piraso pa, hanggang sa tuluyang nakalbo ang puno. Noong una, nanatili si Victor sa tabi niya,
Pagkatapos ay nagsimulang lumayo hindi biglaan, dahan-dahan, kaya't matagal na hindi napansin ni Luz kung kailan ito nagsimula. Naaalala niya ang isang gabi. Kagagaling lang nila sa isa na namang doktor, at pareho pa rin ang sagot. At nakaupo siya sa kusina, hawak ang isang baso ng tubig, at ang mga luha ay kusa na lang tumutulo, walang hikbi, basta tumutulo lang. Pumasok si Victor, tiningnan siya, at sinabing, "Tama na yan!" At pumasok sa kabilang kwarto. Hindi dahil sa galit, pagod lang. Eksakto sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Luz. Parang isang switch. Tahimik. Walang ingay. Nagsimula ang sakit ng hindi napapansin. Ang pamamanhid sa mga binti tuwing umaga ay isinisisi niya sa hindi komportableng posisyon, sa pagod, sa hangin. Pagkatapos, nagsimulang malaglag ang mga bagay mula sa kanyang mga kamay. Isang araw, bumangon siya mula sa kama at hindi na mapanatili ang balanse. Malapit lang ang pader at sumandal siya dito ng buong katawan. Nakatayo at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Tulog si Victor. Nanatili siyang ganoon ng ilang minuto, pagkatapos ay maingat na naglakad pabalik sa kama at humiga muli. Kinaumagahan, wala siyang sinabi rito. Ang mga doktor ay hindi nagmamadaling magbigay ng diagnosis, at iyon ay mas nakakatakot kaysa sa katiyakan. Ilang buwan ng pagpunta sa mga klinika, mga pagsusuri, MRI, mga referral sa mga espesyalista na nagre-refer sa iba pang mga espesyalista. Sa wakas, isang neurologist. Hindi na bata. Pagod. Isa sa mga natutunan nang hindi magpatamis ng mga salita. Ang nagsabi ng diretso. Degenerative na sakit sa nervous system. Hindi maganda ang prognosis. Ang ganap na paggaling ay malamang na hindi mangyari. Ang bilis ng pag-unlad ay hindi mahuhulaan. At idinagdag, habang nakatingin sa mga papel, maghanda ka sa katotohanang mas magiging mahirap sa paglipas ng panahon. Katabi niya si Victor at nakikinig. Sa daan pa uwi, tahimik siya. Sa bahay, kumuha siya ng pagkain sa ref. Ininit ito. Inilagay ang plato sa harap niya. Umupo sa tapat at sinabi, habang nakatingin sa mesa, "Luz, naiintindihan mo ba na hindi ako mabubuhay ng ganito?" Itinaas niya ang kanyang tingin, hindi nagulat, at iyon ang pinaka nakakatakot. Hindi talaga nagulat, 40 anyos na ako. Patuloy niya. Gusto ko ng normal na pamilya. Isang malusog na asawa. Ikaw mismo. Naiintindihan mo naman ang lahat. Naiintindihan ko, sabi niya. May nakita na akong iba. Kailan pa? Nanahimik ito. Matagal-tagal na. Kinuha ni Luz ang tinidor at nagsimulang kumain. Tila, iba ang inaasahan ni Victor. Sigaw, luha, panunumbat, walang ganoon. Kumakain siya at nakatingin sa plato at iniisip na hindi dapat kalimutan bukas na tawagan ang BIR para sa isang usapin sa trabaho. Pinoprotektahan siya ng kanyang isip sa paraang alam nito. May pag-uusapan tayo tungkol sa bahay, sabi nito pagkatapos ng isang sandali. Anong bahay? Yung sa lolo mo. Ikaw lang naman ang tagapagmana. Pwedeng manirahan doon. Probinsya. Sariwang hangin. Mas makakabuti sa'yo. Ibinaba ni Luz ang tinidor. Tiningnan siya ng matagal. May mahinahong tingin. Gusto mo akong dalhin doon? At iwan? Gusto kong mapabuti ka, sabi nito. At parang naniniwala siya sa sarili niyang sinasabi. Victor, mahina niyang sabi. Mas magaling kang magsinungaling sa sarili mo kaysa kanino man sa mga kakilala ko. Isang pambihirang talento. Namula ito, ngunit nanahimik. Ang kanilang paghihiwalay ay nangyari ng walang iskandalo. Walang annulment sa korte. Dahil pareho na silang walang pakialam. Nagkasundo na lang sila ng tahimik. Ang apartment ay sa kanya, na bago pa sila magpakasal. At ang mga naipon ay kakatwa. Ayaw ni Luz na makipag-away sa korte. Wala siyang gustong kunin mula rito. Gusto lang niyang umalis. Nang may dignidad, hanggat maaari. Sakay ng wheelchair, na sa mga panahong iyon, ay naging permanente na. Ang mga binti niya
ay tuluyan ng tumigil sa pagsunod sa pagtatapos ng tag-araw. Ang mga doktor ay nagsasalita tungkol sa remission bilang isang posibilidad, hindi isang garantiya. Si Rafa, ang pusang kulay kape na pinulot niya, 3 taon na ang nakalipas bilang isang kuting sa kalye, ay lumipat sa kanyang kandungan. At tila mas naunawaan ang lahat kaysa sa kanya. Sumusunod ito sa kanya sa buong apartment, humihiga sa tabi ng wheelchair. At sa gabi ay tinitingnan si Victor nang may hindi maitatagong paghamak. Mas magaling ang mga pusa sa ganyan kaysa sa mga tao. Isasama mo ba ang pusa? Tanong ni Victor habang iniimpake ang kanyang mga gamit. Siyempre, sabi ni Luz. Si Lolo Simeon ay pumanaw 3 taon na ang nakalipas, tahimik, sa kanyang pagtulog, sa kanyang baryo, sa kanyang sariling kama, tulad ng gusto niya. Siya ay 81, at nabuhay siya ng isang buhay, na hindi gaanong mayaman sa mga kaganapan sa karaniwang kahulugan. Ngunit napakamakabuluhan sa ibang paraan. Sa paraang mahirap ipaliwanag ngunit madaling madama kapag kasama ang tao. Naaalala ni Luz ang kanyang mga kamay. Malalaki, magaspang, sanay, kaya niyang ayusin ang lahat. Tahimik siya, hindi pala salita. Ngunit nagmumula sa kanya ang isang kapayapaan na sa tabi niya. Ang mga alalahanin ay kusang humuhupa, tuwing tag-init sa kanyang pagkabata. Doon siya naglalagi, tumatakbo sa hardin, umaakyat sa lumang puno ng mangga sa may bakod. Nakikinig kung paano niya kinakausap ng mahina ang kanyang mga alagang manok. Ipinamana niya sa kanya ang bahay, hindi sa kanyang ina. Matagal na itong nakatira sa ibang lungsod at lumalayo sa probinsya. Sa kanya mismo, kay Luz. Ikaw lang ang bumibisita dito, sabi niya isang beses, na parang iyon na ang nagpapaliwanag sa lahat. Hindi na siya nakabalik doon mula noong libing. Pagkatapos ay dumating ang sakit. Pagkatapos ang wheelchair. Pagkatapos ang paghihiwalay. Iniisip niya ang bahay na iyon minsan, bilang isang bagay na malayo at medyo hindi totoo. At ngayon, papunta na siya roon hindi dahil gusto niya, kundi dahil nagpasya si Victor na iyon ang pinakamagandang lugar para sa kanya. At wala siyang nakitang lakas para tutulan ito. Mas tama, nakahanap siya ng lakas, ngunit hindi ng pagnanais. Malaki ang pagkakaiba. Ang biyahe ay tumagal ng 4 na oras. Si Victor ay nagmamaneho ng tahimik. Binuksan ang radyo. Pagkatapos ay pinatay. Sa labas ng bintana, mga palayan, mga kakahuyan, maliliit na bayan. Tumingin si Luz at inisip ang kanyang lolo. Kung paano niya kayang magsindi ng apoy, gamit ang isang posporo lang, ang amoy ng dagta mula sa kanyang gawaan, na hindi niya kailanman sinabing, "Huwag kang matakot," kundi ginagawa niya ang paraan, upang hindi na kailangang matakot. Si Rafa ay sumisigaw mula sa carrier sa buong biyahe, paulit-ulit, na may mga pahinga, tulad ng isang taong gustong magsalita, at walang intensyong manahimik. Pwede mo ba siyang patahimikin? Pakiusap ni Victor. Hindi. Sabi ni Luz. Hindi na nagsalita pa si Victor. Ang baryo ay mas maliit kaysa sa kanyang naaalala. O baka pinalaki lang ng alaala ng pagkabata. Ang lahat sa hindi kapanipaniwalang sukat. 3 kalye. Mga 40 bahay. Isang nakatagilid na tindahan sa kanto. Ang bahay ng kanyang lolo ay nasa dulo ng pangalawang kalye, sa likod ng matataas na lumang puno ng akasya. Ipinara ni Victor ang sasakyan sa may tarangkahan. Ibinaba ang mga gamit, 2 maleta, at isang kahon na may cat litter. Tinulungan siyang lumipat sa wheelchair. Ginawa niya ito ng mabilis, walang kagaspangan. Ngunit walang init tulad ng isang kargador na maingat na ginagawa ang trabaho ngunit walang pakikilahok. Ipapadala ko ang pera sa card mo, sabi niya, sa katapusan ng buwan. Sige, sagot niya. O sige. Ikaw din. Sumakay siya sa sasakyan. Pinaandar ang makina. Tiningnan niya ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa kanto. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa tarangkahan. Huminga ng malalim at hinawakan ang mga hawakan ng wheelchair. Doon mismo huminto ang mga gulong sa magaspang na tabla. Doon mismo niya nakita ang lalaki sa may bodega. Pumasok siya sa tarangkahan at huminto ilang metro mula sa kanya.
Tumayo ito mula sa pagkakaupo. Matangkad pala. Mas matangkad kaysa sa inaakala. Hawak ang isang martilyo. Tinitingnan siya ng walang takot at walang pagsisipsip. Ang pangalan ko ay Andres, sabi nito. Andres Delgado. Nagtatrabaho ako sa pampublikong ospital sa bayan bilang isang general practitioner. 4 na buwan na akong nakatira dito. Walang nakatira sa bahay. Kitang-kita kahit sa malayo. Inayos ko ang bubong ng bodega. Naglagay ng bagong bintana. Nagpakabit ng kuryente mula sa poste. Gamit ang sarili kong pera. Naitago ko ang resibo. Naiintindihan ko na ito ay pag-aari mo. Handa akong umalis kung hihilingin mo. Pero gusto ko munang ipaliwanag ang lahat. Tiningnan siya ni Luz. Ipaliwanag mo, sabi niya. Hindi siya nagmamadali. Nagsalita ng diretso. Walang dagdag na salita. Tulad ng isang taong walang itinatago o matagal nang walang lakas para magtago ng anuman. Halos walang maupahan at walang pambayad sa baryo. Maliit lang ang sahod sa pampublikong ospital. Inaasahan na niya ang maliit na sahod nang tanggapin niya ang posisyon. Dahil wala nang ibang inaalok. May nagsabi sa kanya tungkol sa abandonadong bodega. Pumunta siya. Tiningnan. Halatang hindi tinitirhan ang bahay. Napuno na ng damo ang bakuran. At alambre lang ang nakasara sa tarangkahan. Nagsimula siyang manirahan sa bodega. Ang lolo mo, dagdag niya sa dulo. Nakikita ko siya minsan. Dito pa siya nakatira noong dumating ako. 1 buwan lang. Pumanaw na siya. Mabuting tao. Halata agad. 1 beses. Dinalhan niya ako ng minatamis. Wala na siyang ibang sinabi. Dinalhan lang ako. Nanahimik si Luz ng ilang segundo. May kumirot sa kanyang dibdib. Hindi na pighati. Hindi na matinding pighati. Kundi ang tahimik na pakiramdam ng pagkawala. Na hindi kailanman ganap na nawawala. Minatamis na ano? Tanong niya. Na santol. Lagi siyang gumagawa ng minatamis na santol. Sinasabi niyang iyon lang ang tamang minatamis. Bahagyang tumango si Andres. Mananatili ka ba rito? Tanong niya. Oo, sabi niya. Kung ganoon, tutulungan kitang ipasok ang mga gamit. Kung papayag ka, pumayag siya. Ang loob ng bahay ay amoy eksakto, tulad ng naaalala niya lumang kahoy, at isang bagay na amoy dagta, hindi mailarawan. Kupas na ang mga kurtina, maalikabok ang sahig. At sa kusina, ay may isang tuyong halaman na tinatawag ng kanyang lolo na Procopio. Sa hindi malamang dahilan, hinawakan ni Luz ang tuyong lupa sa paso at naisip. Siguro, pwede pa itong iligtas. Ipinasok ni Andres ang mga maleta. Inilagay ang carrier ni Rafa sa sahig. Agad na lumabas ang pusa. Tumingin sa paligid na parang isang may-ari na matagal nang hindi bumibisita sa kanyang ari-arian at nagtungo sa kusina para mag-inspeksyon. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Andres sa may pinto. Kaya ko na, sabi ni Luz at idinagdag. Salamat. Kung may kailangan ka, nasa bodega lang ako. Umalis siya. Naiwan siyang mag-isa. Sa unang pagkakataon, tunay na mag-isa, hindi sa kahulugan na walang mga tao sa paligid, kundi sa kahulugan na walang sino man sa tabi niya, na kailangan niyang asahan o ipaliwanag ang anuman. Ang katahimikan dito ay iba sa katahimikan sa lungsod. May buhay dito. Isang ibon sa labas ng bintana. Ang pag-igik ng tabla sa ilalim ng gulong ng wheelchair. Ang malayong ugong ng traktora. Lumapit si Luz sa bintana at matagal na tumingin sa bakuran. Ang hardin ay ganap ng napabayaan. Tinakpan ng matataas na damo ang lahat ng dating itinanim ng lolo niya. Ang puno ng mangga sa may bakod ay lumago. At ngayon ay parang isang maliit na mundo. Mayabong, madilim, nakatagilid ang lumang greenhouse. Lumubog ang isang dulo ng upuan sa may beranda. Ngunit lahat ng ito ay maaaring ayusin. Maaari itong kumpunihin. Bigla niyang napagtanto na ganoon mismo ang iniisip niya maaaring kumpunihin. Hindi lahat ay gumuho. Hindi para saan pa ang lahat ng ito. Ito lang ang narito. Ito ang nangangailangan ng trabaho. Siguro, ito ang turo ng kanyang lolo?
Ganoon siya laging tumingin sa mga sirang bagay. Walang trahedya, walang gulat, tanging kung ano mismo ang sira at kung paano ito aayusin. Tumalon si Rafa sa bintana sa tabi niya. Tiningnan siya ng kanyang mga matang kulay amber at gumawa ng isang maikling, nagtatanong na tunog. Hindi ko rin alam, sabi ni Luz dito. Ang unang gabi ay naging payapa sa hindi inaasahan. Akala niya hindi siya makakatulog. Masyadong maraming nangyari sa mga nakaraang buwan. Masyadong maraming kailangang iproseso. Ngunit ang kadiliman ng probinsya sa labas ng bintana ay napakakapal at tahimik na. Ang mga isip ay kusa ng bumagal at huminahon. Humiga si Rafa sa kanyang paanan at nakatulog siya. Kinaumagahan, unang hinanap niya sa kusina ang lumang takure. Itinatago ito ng lolo niya. Sa ilalim na drawer ng aparador, nandoon din ang isang namuong pakete ng kapeng barako. Nagpakulo siya ng tubig, umupo sa bintana na may tasa. Sa bakuran, nagsisibak ng kahoy si Andres. Ginagawa niya ito nang may sistema, walang dagdag na kilos, tulad ng isang taong matagal nang naunawaan na ang mga dagdag na kilos ay nakakapagod lang. Nagbagsak siya ng ilang pirasong kahoy, maingat na inayos sa tabi ng pader ng bodega. Pinanood siya ni Luz at inisip ang sinabi nito kahapon. Nagtatrabaho bilang general practitioner, nakatira sa bodega, mayroong hindi tugma. Isang doktor na may ganoong mga kamay at ganoong mukha. Mukha ng isang taong maraming pinagdaanan sa isang bodega sa probinsya. May mali dito. Binuksan niya ang bintana. Magandang umaga, sabi niya. Itinaas niya ang kanyang ulo. Magandang umaga. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos naman. Gusto mo ba ng kape? Luma at namuong kape na lang ang meron ako. Gusto ko, sabi niya. At ganoon ang nangyari. Sa unang umaga pa lang, magkaharap na silang nakaupo sa kusina na may mga tasa ng sobrang tapang na kapeng barako. At diretsyong nagtanong si Luz. Andres, isa kang doktor. Bakit ka nandito? Nanahimik siya, pagkatapos ay sinabi. Mahabang kwento. Sa tingin ko, marami na akong oras ngayon, sagot niya. Tiningnan siya nito ng mabuti. Sinusuri. Hindi tulad ng pagtingin sa isang may sakit, kundi tulad ng pagtingin sa isang kausap na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Dati akong neurologist, sabi niya sa wakas. Nag-specialize ako sa mga degenerative na sakit ng nervous system. Nag-develop ng mga pamamaraan para sa rehabilitasyon. Tapos, sinet up ako ng mga kasamahan, nagkaroon ng kasong kriminal, korte, kulong. Lumabas ako, wala nang trabaho kahit saan. Tinanggap ako dito bilang general practitioner. Walang matirhan, kaya sa bodega ako nakatira. Tiningnan siya ni Luz. Degenerative na sakit ng nervous system, dahan-dahan niyang inulit. Oo, iyan mismo ang sakit ko, sabi niya, katahimikan. Tanging ang takure ang mahinang kumukulo sa kalan. Tiningnan siya ni Andres ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagtanong ng unang propesyonal, konkretong tanong. Kailan lumitaw ang mga unang sintomas? Ano-ano mismo? Sa anong pagkakasunod-sunod? Sumasagot siya. Nagtataka sa sarili. Dahil hindi niya kailanman naikwento ito ng ganoon kapayapa. Karaniwan. Kahit simpleng pagbanggit lang sa sakit, ay nagdudulot ng parang gulat. Ngayon, hindi. Nakikinig siya. Hindi sumasabat. Anong gamutan ang inireseta? Tanong niya. Inisa-isa niya. At nanahimik siya. Hindi iyan isang hatol. Sabi niya sa wakas. Iba ang sinabi ng mga doktor. Sinabi ng mga doktor kung ano ang nakita nila. Nakakita ako ng iba sa trabaho ko, sa mga pasyenteng katulad mo. Iba-iba ang resulta. Hindi laging panalo, pero hindi rin laging talo. Si Rafa, na nakaupo sa bintana, ay tumalon sa sahig at maasikasong kumuskos sa binti ni Andres. Mas nakakakilala ng tao ang mga pusa
kaysa sa mga tao, puna ni Luz. Napansin ko, sabi niya. Ang pusa mo kagabi ay pumunta sa bodega ko at natulog doon ng 1 oras. Pagkatapos ay umalis. Sinusuri niya ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan. Seryosong sabi ni Luz. Bahagyang ngumiti si Andres. Sa unang pagkakataon sa 2 araw, ang ngiti ay pagod. Ngunit totoo. At ano ang napagpasyahan niya dahil nandito ka pa? Malinaw na nakapasa ka sa pagsusuri, nanahimik sila. Sa labas ng bintana, umaawit ang isang ibon, malakas, buong puso, sa buong bakuran. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa kaso, sabi ni Luz. Kung gusto mo, tiningnan siya nito. Para saan? Dahil ako ay isang accountant. Sagot niya. Marunong akong makakita ng hindi pagkakatugma sa mga dokumento. At, dahil interesado ako, at dahil nagagalit ako sa kawalan ng katarungan, at ngayon ay sapat na akong galit, kaunti pang dagdag, ay hindi nakakatakot. Muling nanahimik si Andres. Pagkatapos ay sinabi, sige, ikukwento ko. At nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang kwento ay naging mahaba, tulad ng ipinangako. Hindi niya ito ikinuwento ng sabay-sabay, kundi paunti-unti, sa iba't ibang araw. At bawat piraso ay nalalagay sa lugar, tulad ng isang piyesa sa isang komplikadong mosaik. Nakikinig si Luz at nagsasaulo. Lagi siyang magaling magsaulo ng mga numero at katotohanan. At ngayon, ang kasanayang ito ay gumagana ng buo. Ang buod ay ganito. 7 taon na ang nakalipas. Sa klinika kung saan siya nagtatrabaho, mayroong labanan para sa posisyon ng department head at isang malaking research grant. Si Andres ang pangunahing kandidato at mayroon siyang lahat ng dahilan para maging siya. 2 kasamahan ang nagpasya ng iba. Isa sa mga pasyente ay namatay pagkatapos ng operasyon. Ang pagkamatay ay inaasahan na batay sa medikal na indikasyon. Isinasaalang-alang ang yugto ng sakit. Kinumpirma ito ng buong kasaysayan ng sakit. Ngunit muling isinulat ang mga dokumento hindi magaspang, hindi halata, ngunit pino. Propesyonal. Kaya't kailangan mong maging napakagaling sa paksa upang mapansin ang pagbabago. Mabilis ang investigasyon. Mahina ang kanyang abogado. Wala siyang pera para sa isang mahusay at ang libreng abogado ay ginawa lang ang kaya. Ang mga testigo ay nagbigay ng mga testimonya na hindi tumutugma sa naaalala ni Andres. Isa sa kanila, isang batang resident doctor na naka-duty noong gabing iyon, ay nagsalita ng may partikular na kumpiyansa. Ang korte ay nagbigay ng 3 taon. Lumabas siya pagkatapos ng mahigit 2 taon. Pagkatapos lumabas, kalahating taon ng mga pagtatangkang bumalik. Walang matinong klinika ang tumanggap sa kanya. Nasira ang reputasyon. May mga artikulo sa internet. Tinanggap siya dito, sa pampublikong ospital sa bayan. Dahil may matinding kakulangan sa tauhan. At ang chief of hospital, isang dating military surgeon, ay praktikal mag-isip. Ang tao ay sinusubok sa trabaho. Hindi sa nakaraan. Yung resident doctor na yon, sabi ni Luz nang matapos siya. Nagtatrabaho pa rin ba siya sa klinikang iyon? Hindi ko alam, sabi ni Andres. Matagal na akong tumigil sa pagsubaybay. Hahanapin natin siya, sabi niya. Tiningnan siya nito. Luz, 3 araw ka pa lang dito. May sapat kang sariling problema. Marami na akong oras ngayon. Inulit niya ang sinabi niya kanina. At mayroon akong laptop, internet, at 20 taong karanasan sa pagtatrabaho sa mga dokumento. Hindi mo trabaho na sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Katahimikan. Hindi ka tumatanggap ng pagtutol, sabi niya. Matagal na akong tumanggap ng mga ito, sagot niya. Naubos na ang pasensya ko. Pag-usapan natin ang mahalaga. Mayroon ka bang mga kopya ng mga dokumento ng kaso? Mayroon. Dalhin mo bukas. Tiningnan siya ni Andres ng tahimik ng ilang segundo. Sumang-ayon na sumang-ayon si Rafa mula sa bintana. Dumidilim na sa labas. Ang mahabang takip silim ng probinsya ay dahan-dahang bumababa.
At ang bakuran sa labas ng salamin ay unang naging kulay abo. Pagkatapos ay madilim, at pagkatapos ay sumindi ang isang maliit na ilaw sa itaas ng pinto ng bodega. Nagpakabit din doon ng kuryente si Andres. Matagal na tinitigan ni Luz ang ilaw na iyon. Inisip niya na 3 araw na ang nakalipas. Wala siyang anuman, walang bahay, walang pamilya, walang katiyakan kung ano ang mangyayari bukas. Ngayon, sa totoo lang, wala pa rin siyang anuman sa mga iyon, ngunit may nagbago. Hindi niya masabi kung ano, ngunit nararamdaman niya ito, tulad ng pakiramdam sa hangin kapag nagbabago ang panahon sa magdamag. Kinuha niya ang laptop, binuksan, at hinanap sa search engine ang pangalan ng klinika kung saan nagtrabaho si Andres 7 taon na ang nakalipas. Magsimula tayo dito. Naisip niya at nagsimulang magbasa. Kakaunti lang ang mga dokumento ni Andres. Dinala niya ang mga ito kinabukasan sa isang lumang folder na may tali, na halatang maraming pinagdaanan. Inilagay niya ito sa mesa sa kusina. Umupo sa tapat, agad na tumalon si Rafa sa mesa. At sinubukang humiga mismo sa mga papel. Inalis siya ni Luz at inilagay sa sahig. Nagreklamo ang pusa at pumunta sa bintana. Ito na lahat ng natira, sabi ni Andres. Mga kopya ng sakdal, hatol, medikal na dokumentasyon ng pasyente, yung mga nagawa kong kopyahin bago kinuha ang mga orihinal. Isinulat ko ulit ang mga testimonya ng mga testigo mula sa alaala. Pero hindi na ito dokumento, syempre. Binuksan ni Luz ang folder. Ang mga unang pahina ay binasa niya ng tahimik, hindi nagmamadali. Pagkatapos, ay kumuha siya ng lapis. Lagi siyang nagtatrabaho sa mga dokumento na may lapis, hindi kailanman ballpen, at naglagay ng maliit na marka sa gilid. Ano? Tanong niya. Wala pa, nagbabasa pa lang, nanahimik siya. Nagsali ng mainit na tubig mula sa takure. Inihanda na niya ito kanina. At naghintay. Marunong siyang maghintay. Napansin niya ito noong unang araw pa lang. Karamihan sa mga tao, kapag naghihintay, ay nagsisimulang gumawa ng kung ano-ano sa kanilang mga kamay. Hindi mapakali. Nagsasalita ng sobra. Siya, naghihintay lang. Nakatingin sa bintana. Umiinom ng kape. Andres! Sabi niya, pagkalipas ng ilang minuto. Dito, ang petsa ng pagsusuri sa pasyente. Isang araw bago ang operasyon, ay 12. Sa kopya mo ng medical history, ang pagsusuri ay may petsang 13. Isang araw na pagkakaiba. Nakita ko yan. Ipinaliwanag ng investigasyon na ito ay isang technical error sa pag-input ng data. Siyempre, ipinaliwanag nila. Sabi ni Luz. Isang napakadaling palusot. Pero kung may technical error, dapat mayroong history ng mga pag-edit sa sistema. Sino ang gumawa ng mga pagbabago? Kailan? Mula sa anong computer? Sa mga medical information system, hindi iyan nabubura. Katahimikan. Hindi. Dahan-dahan niyang sinabi. Hindi namin hiningi. Hindi naisip ng abogado o ayaw niya. Binaliktad niya ang pahina. At ang resident doctor na nagbigay ng testimonya, ano ang apelyido niya? Castro. Dr. Dennis Castro. Ilang taon siya noon? 26, 27. Unang taon ng residency. Unang taon ng residency. Inulit ni Luz. At pumunta siya sa korte. At kumpiyansadong nagbigay ng testimonya. Laban sa isang bihasang doktor. Ang kanyang direktang supervisor. Nang walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin, inihanda siyang mabuti o tinakot siyang maigi, naglagay siya ng isa pang marka. Hahanapin natin siya. Sinasabi mong, hahanapin natin. Hindi, sabi niya. Hindi simple, pero posible. Sa aking panahon, naghanap ako ng mga dulo sa mas komplikadong mga financial scheme. Nag-iiwan ng bakas ang mga tao kahit saan. Sa social media, sa mga professional registry, sa mga publikasyon, lalo na ang mga doktor. May mga lisensya sila, mga rehistro, mga kumperensya. Hahanapin natin. Tiningnan siya ni Andres. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya.
May sapat kang sariling problema. Dahil interesado ako, tapat na sagot ni Luz. At dahil kung hindi ko iisipin ito, iisipin ko ang iba. At ayaw kong isipin ang iba ngayon. Hindi niya ipinaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin sa iba. Hindi siya nagtanong. Sapat na silang nagkakaintindihan para doon. Kahit na 3 araw pa lang silang magkakilala. Ang unang linggo ay lumipas sa pag-aayos. Natuklasan ni Luz na ang bahay ng kanyang lolo, sa kabila ng pagiging napabayaan, ay inayos ng matalino ng isang taong iniisip. Ang pagiging praktikal, hindi ang kagandahan, malalapad ang mga pinto. Walang dagdag na harang sa unang palapag, matitibay na ibabaw, kahit saan na maaaring kapitan. Halos kahit saan nakakadaan ang wheelchair. Halos, dahil sa banyo, ay kailangan pa ring pumasok, ng patagilid, at nakakainis iyon. Walang sabi-sabi, gumawa si Andres ng isang maliit na rampa, sa may beranda, mula sa mga retasong tabla. Hindi siya humingi. Isang umaga ay lumabas lang siya, at nakita siyang nagtatrabaho. Pagkatapos ay inayos niya ang gripo sa kusina na tumutulo. Pagkatapos ay ipinako niya ang isang estante sa pasilyo na umaangat na sa pader. Hindi mo obligasyong gawin ito, sabi niya. Nakatira ako sa lote mo. Sagot niya. Ito ang pinakamababa. Pwede ka namang magbayad na lang ng upa. Pwede, pero maghihintay muna ang upa. Kapag may normal na akong sahod, babayaran ko lahat agad. Deal? Sinabi niya iyon ng simple. Walang dagdag na kilos. Pareho nilang naiintindihan na hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa ng bawat isa. At walang sino man ang may utang na loob sa isa't isa. Tuluyan nang tinanggap ni Andres si Rafa sa bilang ng mga pinahihintulutang tao at sinusundan siya nito sa bakuran kapag nagtatrabaho. Ang pusa ay talagang naging maasikaso. Nilibot ang buong lote sa mga unang araw. Inamoy ang bodega, ang greenhouse, ang puno ng mangga, at itinuring ang hardin bilang personal na teritoryo. At pinalayas ang aso ng kapitbahay na sumilip sa ilalim ng bakod. May karakter ang pusa mo, sabi ni Andres isang gabi. Magkatulad kami ng karakter, sagot ni Luz. Napansin ko, sabi niya. At sa kanyang boses, walang panunuya o kritisismo. Simpleng pag-amin lang. Sa ika-4 na araw, natagpuan niya ang lihim na taguan. O mas tama, naalala niya na mayroon nito. Naaalala niya mula pagkabata na sa ilalim ng lumang alpombra sa kwarto ng lolo niya ay mayroong maluwag na tabla sa sahig. Doon itinatago ng lolo niya ang mahahalagang bagay, ngunit ang bahaging iyon ay natatakpan ng mabigat na aparador at hindi niya agad napansin. Hindi niya maiusog ang aparador ng mag-isa. Nakaupo siya sa wheelchair at nag-isip, pagkatapos ay lumabas sa bakuran. Andres, kailangan ko ang tulong mo. Iniusog ni Andres ang aparador, nang walang sabi-sabi. Iniangat niya ang mga tabla sa sahig, at tinatanglawan ang ilalim ng flashlight mula sa telepono. Maliit lang ang taguan sa ilalim, ngunit yari sa matibay na kahoy ang kahon na naroon. Laging matibay ang gawa ng lolo niya. Mula sa ibaba, narinig niya. Maraming garapon dito. At may iba pa. Isang kahon na gawa sa kahoy. Mabigat. Kunin mo ang kahon, sabi ni Luz. Hirap niyang itinaas ito. Talagang mabigat. Gawa sa maitim na kahoy na may mga sulok na metal na nangitim na sa paglipas ng panahon. Inilagay niya ito sa mesa. Tinitigan ito ni Luz at may naramdamang kakaiba. Hindi ka ba? Kundi isang bagay na parang pagkilala. Kahit na sigurado siyang hindi niya pa nakikita ang kahon na ito. Ang takip ay bumubukas ng walang susi. Sa mga bisagra lang, masikip ng may puwersa. Itinaas ito ni Andres. Pareho silang nanahimik ng ilang segundo. Sa loob ng kahon, nakabalot sa lumang tela, ay may mga antigong rebulto 2 santo. Nagawa sa lumang kahoy. At garing, bihis ng kumupas, na telang may bungginto. Sa ilalim nito, isang telang nakatali, na nang maingat na buksan, ay naglabas ng mga barya, pilak, luma, na may mga profile ng mga matagal nang namatay na hari.
Sa isang hiwalay na supot na tela, mga medalya, ilang mga ribbon bar, isang maliit na tansong kandelero, halatang gawa sa kamay, mabigat, at sa pinakailalim, isang tumpok ng mga sulat na tinalian ng lubid na linen. Kinuha ni Luz ang pinakaibabaw na sulat. Nanilaw na ang papel, kumupas na ang tinta, ngunit mababasa pa. Hindi pamilyar ang sulat kamay, ngunit sa unang linya ay nabasa niya ang pangalang Simeon at may kumirot sa kanyang dibdib. Ito ay mga sulat para kay Lolo. Mahina niyang sabi. Oo, mula sa giyera, base sa papel, o bago pa man, nakatayo si Andres sa tabi niya at nakatingin. Hindi nagmamadali, hindi nagkokomento. Hindi ko muna babasahin ngayon, sabi niya. Hindi pa ako handa. Naiintindihan ko. Maingat niyang ibinalik ang sulat. Kinuha ang isa sa mga rebulto. Malaki. Mabigat. Ang mukha ay nakatingin ng payapa at seryoso. Tulad ng pagtingin ng mga taong may alam na mahalaga ngunit hindi nagmamadaling sabihin ito. Maaaring mahalaga ito. Maingat na sabi ni Andres. Naiintindihan ko. Hindi ko ibig sabihin na ibenta. Kailangan lang malaman kung ano ito. Upang masuri ng tama. Ang mga medalya at sulat, hindi ko ibebenta. Agad na sinabi ni Luz nang may diin. Pamilya ito. Mananatili ito. Ngunit ang mga santo, mga barya. Hindi ito ikinuwento sa akin ni Lolo. Ibig sabihin, itinago niya ito para sa isang layunin. Nanahimik siya. Lagi niyang sinasabi, ang isang bagay ay dapat gumana. Ang paghiga sa silong ay hindi trabaho. Kailangan ng appraiser. Kailangan. May kilala ka ba sa lugar? May isang tao. Nagtatrabaho sa lokal na museo. Marunong sa mga antigo. Pwede akong tumawag. Tumawag ka, sabi ni Luz. Tiningnan niya ang rebulto ng ilang segundo pa. Pagkatapos ay maingat na ibinalik sa tela at isinara ang takip ng kahon. Laging alam ni Lolo ang ginagawa niya. Sabi niya, hindi kay Andres, kundi sa hangin, sa tahimik na hangin ng bahay. Ang pangalan ng appraiser ay Ginoong Medina. Matanda, maayos, may maliit na salamin sa isang kadena. Dumating siya pagkatapos ng 2 araw sakay ng isang lumang sasakyan. Matagal na tiningnan ang laman ng kahon. Tumatango. May binubulong sa sarili. Ang mga rebulto ay mula pa noong ika-18 siglo. Isa sa mga ito ay partikular na mahalaga dahil ang ulo at mga kamay nito ay yari sa purong garing na nasa magandang kondisyon. Ang mga barya ay mula sa huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, panahon ng mga Kastila at Amerikano. Ang tansong kandelero ay posibleng mas luma pa. Sinabi ni Ginoong Medina ang kabuuang halaga. At si Luz ay nanatiling tahimik sandali, nakatingin sa isang punto. Totoo ba ito? Tanong niya sa wakas. Iyan ay isang pagtatantya. Sagot niya. Ang presyo sa auction ay maaaring mas mataas, maaaring mas mababa, ngunit humigit kumulang ganyan ang halaga. Ibinaling ni Luz ang tingin kay Andres. Nakaupo ito sa bintana, hindi nakikialam. Hindi ko ibebenta ang mga medalya, sabi niya kay Ginoong Medina. Ang mga sulat, hindi ko ibebenta. Ang kandelero, iiwan ko muna. Gusto ko ito. Ang mga santo at barya, handa kong pag-isipan. Paano ito ginagawa ayon sa batas? Ipinaliwanag ni Ginoong Medina. Ang mga kultural na yaman na natagpuan sa minanang ari-arian ay pag-aari ng tagapagmana. Ang pagbebenta ay sa pamamagitan ng isang auction house o antique shop na may mga dokumento. Lahat ay legal. Walang problema kung maayos ang pagproseso. Maaari niyang asikasuhin ang pamamagitan para sa isang maliit na porsyento, syempre. Sige, sabi ni Luz. Ngunit pag-aaralan ko muna mismo ang merkado. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Tumango si Ginoong Medina. Kinuha ang kanyang mga tala at umalis. Para saan ang 1 linggo? Tanong ni Andres. Hindi mo ba siya pinagkakatiwalaan? Pinagkakatiwalaan ko siya. Sadyang hindi ako pumipirma ng anuman nang hindi ko muna pinag-aaralan.
Isang ugali mula sa accounting. Suriin, kahit ang mukhang halata, lalo na ang mukhang halata, binuksan niya ang laptop. Samantala, may maganda akong balita tungkol sa kaso mo. Lumingon ito sa kanya. Sa mga araw na iyon, nahanap niya si Dr. Dennis Castro. Nagtatrabaho siya sa isang pribadong klinika sa sentro ng lungsod. Rehistrado ang lisensya. May pahina sa website ng klinika. Umangat ng maayos sa karera para sa kanyang edad. Ito mismo ay interesante. Isang taong nagbigay ng testimonya laban sa isang kasamahan sa simula ng residency. Pagkatapos, ay tila walang gaanong hirap sa propesyon. Bukod dito, natagpuan niya ang parehong mga kasamahan kakumpetensya ni Andres. Isa sa kanila, si Dr. Ignacio Valdez, ang naging department head at nakuha ang grant. Ang pangalawa, si Dr. Samuel Ocampo, ay nakapasa sa kanyang subspecialty board at nagtrabaho bilang Deputy Chief of Hospital sa parehong klinika. Tingnan mo, ipinakita ni Luz ang screen sa kanya. Nakuha ni Valdez ang grant 4 na buwan pagkatapos ng iyong hatol. Nakapasa si Ocampo sa kanyang fellowship 1 taon pagkatapos. Ang paksa ng pananaliksik ay halos kapareho ng iyong mga publikasyon na nakita ko sa archive ng journal. Iba ang pamagat. Binago ang data. Ngunit pareho ang base. Ito ay mapapatunayan. Tiningnan ni Andres ang screen. Matagal. Mapapatunayan. Mahina niyang sabi. Ngunit mangangailangan ito ng oras at pera. Isang mahusay na abogado. Pagsusuri ng mga publikasyon. Magkakaroon tayo ng pera sa lalong madaling panahon. Sabi ni Luz. Kung maibenta ang mga santo sa presyong sinabi ni Ginoong Medina, sapat na para sa abogado. At may matitira pa. Tayo? Inulit niya. Tayo. Kinumpirma niya. Hindi iniiwas ang tingin. Hindi ko kayang magsagawa ng isang ganap na investigasyon mag-isa. Alam mo ang medikal na panig. Alam ko ang dokumentaryo. Magkasama. May pagkakataon tayo. Tutol ka ba? Matagal siyang nanahimik. Nakatingin sa bintana. Sa bakuran. Sa puno ng mangga. Sa bakod. Sa likod nito ay tahimik na nagpapatuloy ang buhay ng baryo. Hindi. Sabi niya sa wakas. Hindi ako tutol. Kung ganoon, bukas, magsisimula tayong gumawa ng listahan ng mga kailangan natin. Sige. Sabi niya. At pagkatapos ng isang sandali, idinagdag. Luz, may gusto akong imungkahi tungkol sa iyo. Hindi sa kaso. Bahagyan niyang itinaas ang kilay. Ilang taon na akong hindi nagtatrabaho sa aking espesyalidad. Opisyal, isa akong general practitioner ngayon. At wala akong karapatang mag-practice bilang isang neurologist. Ngunit maaari akong magtrabaho sa iyo ng hindi opisyal. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong alam kung ano ang gagawin. Mga ehersisyo, rehimen, pamamaraan, hindi ito paggamot sa legal na kahulugan. Ito lang ang alam ko. At ano ang alam mo? Alam kong ang iyong diagnosis ay hindi nangangahulugan. Nang sinabi sa iyo, nakakita ako ng mga ganyang pasyente. Nakita ko kung paano bumalik ang ilan sa kanila sa normal na buhay. Hindi lahat. Ngunit ilan. Hindi ko maipapangako sa iyo iyon. Ngunit maaari nating subukan. Tiningnan siya ni Luz. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahan niyang sinabi. Na kung gagawin mo ito, at walang mangyari, masasakitan ako ng husto. Tinanggap ko na itong wheelchair. Halos tinanggap ko na. At ikaw? Inaalok mo sa akin? Na muling umasa? Naiintindihan ko. Sagot niya. At inaalok mo pa rin. Dahil kung walang pag-asa, tiyak na walang mangyayari. Katahimikan. Sige, sabi niya. Magsimula tayo. Ngunit sa aking mga kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Palagi. Kahit na hindi maganda. Kung nakikita mong walang pag-unlad, sabihin mo agad. Huwag mong patagalin. Hindi ako isa sa mga nangangailangan ng magandang kasinungalingan. Deal. Sabi niya nang walang pag-aalinlangan. At pangalawa,
Huwag mo akong kaawaan. Hindi ko kayang tiisin iyon. Halata nga, sabi niya. At parang isang papuri iyon. Ang unang sesyon ay nangyari kinabukasan ng umaga, mismo sa kusina. Dumating si Andres nang walang pagkaantala. Dala ang isang maliit na notebook. May isinusulat siya doon. Hindi nagtanong si Luz kung ano. Ipinaliwanag niya ng maikli. Una, titingnan niya kung ano ang mayroon. Hihilingin sa kanya na gawin ang ilang mga paggalaw. Susuriin. Pagkatapos ay gagawa ng plano. Susuriin mo ba ako ngayon? Tanong niya. Titingnan kung paano ka gumalaw. Pagtatama niya. Kung papayag ka, payag ako. Sa susunod na kalahating oras, hiniling niya sa kanya na gawin ito. At iyon, subukang itaas ang mga kamay. Ikiling ang ulo. Pisilin ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang kanyang mga binti. Nakasuot siya ng mahabang pantalon. Hindi niya hiniling na hubarin. Pinanood lang kung paano siya umupo. Kung paano niya hawak ang kanyang likod. Kung paano siya nag-react kapag maingat niyang pinindot ang ilang mga lugar. Tahimik na nagtiis si Luz. Hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa kuryosidad. Interesado siyang malaman kung ano ang nakikita nito. Ano? Tanong niya sa wakas. Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko, sabi niya. At naintindihan niya sa mukha nito na hindi ito pampalubag loob, kundi isang katotohanan. Ipaliwanag mo, ang proseso ay hindi pa umabot sa puntong gaya ng sinabi sa iyo. Posibleng ang mga naunang doktor ay nagbigay ng konklusyon batay sa pinakamasamang senaryo. Iyon ay karaniwang kasanayan upang hindi magbigay ng maling pag-asa. Ngunit sa iyong kaso, may dahilan upang isipin na ang tamang trabaho ay maaaring magbigay ng resulta. Huminto siya. Hindi ko ipinapangako na tatakbo ka sa loob ng isang buwan. Ipinapangako kung magtatrabaho tayo ng tapat. Sapat na iyon, sabi ni Luz. Ang mga unang ehersisyo ay naging simple sa hindi inaasahan. Halos katawa-tawa para sa isang taong 20 taon nang nagtatrabaho sa mga numero sa isang multitasking mode. Ngunit mabilis niyang naintindihan na ang pagiging simple ay mapanlin lang. Kailangang gawin ng dahan-dahan, may buong atensyon, nararamdaman ang bawat galaw, hindi nagagambala, hindi nagmamadali. Pinanood sila ni Rafa mula sa bintana na may hitsura ng isang kritiko na dumating sa isang palabas at hindi pa nagpapasya kung nasiyahan ba siya. Maganda ang iyong konsentrasyon, sabi ni Andres sa dulo. 20 taon akong nagtrabaho sa BIR reports, sagot ni Luz. Konsentrasyon o kamatayan. Bahagya siyang ngumiti. Bukas, pareho ulit. At may 3 dagdag na ehersisyo. At ang schedule. Matulog ng hindi lalampas sa 11:00. Matulog ng sapat. Huwag magtrabaho sa gabi. Tiningnan siya nito. Alam mo na palang nagtatrabaho ako sa gabi? Nakikita ko ang ilaw sa mga bintana. Katahimikan. Sige, sabi niya. Hindi lalampas sa 11:00. Ngunit hanggang 11:00. Nagtatrabaho ako kung kailan ko gusto. Patas. Inayos niya ang kanyang notebook at umalis. Tinitingnan siya ni Luz mula sa bintana. Matangkad, medyo hukot, naglalakad sa bakuran patungo sa bodega. Huminto. Hinaplos si Rafa na lumapit. Binuksan niya ang laptop. Natagpuan sa database ng mga profesional sa medisina si Dr. Dennis Castro. Address ng klinika, telepono. Isinulat sa isang notebook. Isang lumang ugali. Ang pinakamahalaga ay lagi niyang isinusulat sa kamay. Pagkatapos, natagpuan niya sa mga pampublikong source ang research paper ni Ocampo. Na-download. Binuksan sa tabi nito ang 3 publikasyon ni Andres mula sa archive ng isang neurological journal. Nahanap niya ang mga ito gamit ang kanyang apelido. Nandoon sila, hindi nawala, at nagsimulang magbasa, magkumpara. Sa labas, natutulog na ang baryo, namamatay ang mga ilaw sa mga bahay. Tumatahimik ang mga aso. Nagbabasa si Luz at ginuguhitan ng lapis. Ang trabaho ay masalimuot. Nangangailangan ng atensyon at pasensya. Ngunit ito mismo ang pinakamagaling niyang gawin.
10:30, isinara niya ang laptop. Ang mga patakaran ay patakaran. Nakahiga sa dilim at iniisip ang kanyang lolo. Kung paano niya itinago ang kahon na iyon at hindi kailanman sinabi sa kanya. Baka naghihintay ng tamang sandali. Baka hindi lang umabot. O baka alam niyang mahahanap niya ito kapag kailangan na. Dumating si Rafa, umikot-ikot, at humiga sa kanyang paanan. Ipinikit ni Luz ang kanyang mga mata. Sa 8 araw, isang karaniwang umaga ehersisyo, kape, si Rafa, na humihingi ng pagkain, nang may halatang pagkainis. Naramdaman niya sa kanyang kaliwang binti, ang isang bagay hindi sakit, hindi init, isang bagay na iba, mahirap ilarawan, para bang nagparamdam ang binti. Tahimik, maingat, halos nagtatanong. Isang senyas lang. Nandito ako. Nanatiling hindi gumagalaw si Luz at nakikinig. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang ehersisyo na parang walang nangyari. Ang pakiramdam na iyon, hindi niya sinabi kanino man. Itinago niya ito, tulad ng pag-iingat sa isang bagay na hindi mo pa lubos na pinaniniwalaan, ngunit ayaw mo nang takutin. Gabi, lumabas siya sa bakuran. Nagsisiga si Andres ng mga tuyong dahon at bunot sa tabi ng bodega para itaboy ang mga lamok. Payapa na ang gabi at mayroon siyang sariling maliit na buhay doon. Isang lumang upuan na dinala mula kung saan, isang lata na tasa, isang libro. Pwede? Tanong niya. Siyempre, lumapit siya. Ang apoy ay maliit. Ang amoy ng usok ay eksakto kung ano dapat ito. Probinsyano. Tama. Medyo amoy dagta. Nagpadala si Ginoong Medina ng mga paunang dokumento para sa mga santo. Sabi niya. Pinag-aralan ko na. Lahat ay legal. Bukas, pipirmahan natin. At nakakita ako ng 2 pagkakatugma sa pagitan ng research paper ni Ocampo at ng iyong mga publikasyon. Hindi mababaw, kundi konseptual. Mga metodolohikal na solusyon na una mong inilarawan. Pwede itong ipakita sa isang eksperto. Plagiarism iyon, mahina niyang sabi. Nakita ko na rin iyon noon, nang lumabas ang research paper. Pero may iba akong problema noon. Ngayon, kasama mo na ako, at wala na akong ibang problema, sabi ni Luz. Ito na lang, tiningnan siya nito. Kumusta ka na? Tanong niya. Hindi bilang doktor, kundi bilang isang taong interesado. Maayos naman, sagot niya. Luz, hiniling mo sa akin na sabihin ang totoo. Hinihiling ko rin iyon. Nanahimik siya. Naiinis ako minsan, sabi niya sa wakas. Hindi sa isang partikular na tao. Basta lang. Sa kung paano nangyari ang lahat. Katahimikan. Pero napansin ko na dito. Iba ang inis. Hindi kasing bigat ng sa lungsod. Dito, mabilis itong nawawala. Ganyan talaga sa probinsya. Sabi niya. Mahirap magtago ng sobrang bagay sa loob mo. Hindi pinapayagan ng kalikasan. Titingin ka sa puno ng mangga, sa langit, at parang kusa na lang nawawala. Tiningnan ni Luz ang puno ng mangga. Nakatayo ito sa takip silim na isang madilim na silweta. Mayabong, payapa, sabi ni Lolo. Mahina niyang sabi, mas matanda pa sa kanya ang punong iyan. Na naaalala nito ang kanyang ama. Hindi ko naintindihan noon kung paano may naaalala ang isang puno. Ngayon, parang naiintindihan ko na. Kumakaluskos ang apoy. Dumating si Rafa mula sa dilim, umupo sa tabi ng wheelchair, at nakatitig sa apoy na may hitsura na parang may iniisip din siyang sarili, napakahalaga. Matagal silang nakaupo ng tahimik, tulad ng pag-upo ng mga taong hindi kailangang punan ng salita ang katahimikan, dahil ang katahimikan mismo ay sapat na. Andres, sabi niya sa wakas. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Totoo, alam ko. Kung ganoon, bukas, mas seryoso tayong magtatrabaho. Huwag mo akong kaawaan. Deal, sabi niya. Tiningnan siya nito sa liwanag ng apoy, sa pagod niyang mukha na may bagong lumitaw sa mga nakaraang araw. Hindi kapayapaan, kundi isang bagay na parang nangyayari sa mga tao, kapag bigla nilang naalala kung para saan ang kanilang mga kakayahan. Magandang gabi,
sabi ni Luz. Magandang gabi. Inikot niya ang wheelchair at nagtungo sa bahay. Sa bintana ng kusina, may nakasinding ilaw. Iniwan niya ito ng sadya, upang magmukhang may buhay ang bahay. Upang maalala nitong mayroon na ulit itong nakatira. Lumipas ang 3 linggo. Sa panahong ito, ang mga santo at barya mula sa baul ng lolo niya ay naibenta sa pamamagitan ng isang auction house sa sentro ng lungsod. Lahat ay malinis, may mga dokumento. May sertipiko ng pagtatasa mula kay Ginoong Medina. Sinubaybayan ni Luz ang bawat hakbang ng personal dahil hindi niya kayang hindi. Pumasok ang pera sa kanyang account. Ang halaga ay malaki, hindi napakalaki, ngunit sapat para sa kanilang pinaplano. Ang mga medalya at sulat ay inilipat niya sa isang lumang lata ng kape na natagpuan niya sa estante ng lolo niya. Minsan sa gabi, kumukuha siya ng isang sulat at binabasa. Dahan-dahan, hirap na binabasa ang kumupas na sulat kamay. Sumusulat sa lolo niya mula sa giyera ang kanyang kuya, na hindi kailanman nakilala ni Luz dahil hindi na ito nakabalik. Ang mga sulat ay simple, halos pang araw-araw. Buhay, malusog, miss ko na ang bahay, alagaan mo si nanay. At sa bawat isa, walang salita tungkol sa takot. Kahit natiyak na may takot doon. Sadyang ang mga tao ng henerasyong iyon ay marunong itago ito sa loob, na hindi ito lumalabas. Iniisip ito ni Luz, at naiintindihan na ang kasanayang iyon, tila ay naipapasa, hindi sa dugo, kundi sa halimbawa. Ang mga sesyon ay araw-araw. Dumarating si Andres tuwing 8 ng umaga. Nagtatrabaho sila ng 1 oras. Minsan 1 at kalahati, hindi siya pumupuri. Kapag tama ang ehersisyo, tahimik siyang tumatango at nagbibigay ng susunod. Kung may mali, sinasabi niya ng diretso. Mali. Ulitin natin. Mas pinahahalagahan niya ito kaysa sa anumang salita ng pagpapalakas ng loob. Ang pag-unlad ay mabagal, halos hindi kapansin-pansin sa labas, ngunit nararamdaman niya ito kung paano nagbabago ang katawan mula sa loob. Ang mga kamay ay lumakas. Ang likod ay mas tuwid ng walang pagsisikap. Ang kaliwang binti, kung saan unang sumilip, ang hindi siguradong pakiramdam noong 8 araw, ay ngayon ay pana-panahong nagpaparamdam ng mas malinaw. Hindi sakit, hindi init, kundi simpleng presensya. Para bang may gumigising mula sa loob. Ayaw magmadali. Hindi pa rin ito sinasabi ni Luz ng malakas, iniingatan. Kasabay nito, nagtatrabaho siya sa mga dokumento ng kaso ni Andres. Natagpuan niya sa isang pampublikong registry ang lisensya ni Kolesnichenko. Aktibo, pribadong klinika sa sentro ng lungsod, espesyalisasyon sa neurology. Umangat, ibig sabihin, maayos ang lagay. Sumulat siya sa kanya ng maikli. Walang banta o pressure, bilang isang taong nangangailangan ng impormasyon. Nagpakilala bilang isang analyst na pinag-aaralan ang mga pangyayari sa isang kaso 7 taon na ang nakalipas kaugnay ng posibleng pagre-review. Humingi ng isang pulong o tawag sa telepono. Ipinadala sa address ng klinika. 3 araw siyang naghintay ng sagot. Sa ika-4, dumating ito. Wala tayong dapat pag-usapan. Binasa niya ito ng 3 beses, pagkatapos ay sumulat pabalik. Karapatan mo iyan, ngunit tandaan mo na ang mga investigador na opisyal na hahawak sa kasong ito ay hindi magpipili ng mga salita. Ito ay bahagyang bluff. Wala pang opisyal na investigador, ngunit bahagya lang. Nagsisimula na siyang maghanap ng abogado. Dumating ang sagot sa parehong araw. Kailan at saan? Ipinakita niya ang palitan ng mensahe kay Andres sa gabi sa tabi ng apoy. Binasa niya ito, matagal na nanahimik. Tinakot mo siya, sabi niya sa wakas. Sumang-ayon si Luz, pero sa katotohanan lang. Walang kasinungalingan, tanging diin sa kung ano ang hindi maiiwasan. Maaari siyang tumanggi sa huling sandali, maaari. Ngunit mas madalas, ang mga taong 7 taon nang nabubuhay sa pagkakamali ay naghahanap ng paraan para mapalaya ang sarili. Bata pa siya noon, tinakot siya.
Kung bibigyan mo siya ng tamang paraan, maaring gamitin niya ito. Tumingin si Andres sa apoy. Napakagaling mong umintindi ng tao, sabi niya. 20 taon akong nagtrabaho sa mga taong may itinatago sa financial reports, sagot niya. Pare-pareho lang ang mga tao. Laging may bumibigat. At laging may sandali na handa na silang tanggalin ito. Si Rafa ay nakaupo sa pagitan nila at nakatingin. Minsan sa isa, minsan sa kabila, na parang nanonood ng isang laban sa tennis. Kailan ang pulong? Tanong ni Andres. Pagkatapos ng 2 linggo sa sentro ng lungsod. Mag-isa akong pupunta. Tiningnan siya nito. Luz, hindi na. Sabi niya. Kaya ko na. Hindi ako nagdududa na kaya mo. Gusto ko lang sumama sa iyo. Katahimikan. Sige. Sabi niya. Dumating ang panaginip sa gabing hindi niya inaasahan. Kamakailan. Maayos na siyang natutulog. Ang probinsya. Sariwang hangin. Pisikal na trabaho sa mga sesyon. Ang lamig ng gabi ay gumagawa ng epekto. Mabilis siyang nakakatulog, nagigising ng kusa, walang alarm. Naglalakad siya. Naglalakad. Hindi nakasakay sa wheelchair. Naglalakad lang sa isang mahabang pasilyo na walang bintana. Malamig ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Malapit ang mga pader sa magkabilang gilid. Sa unahan ay may liwanag. Hindi maliwanag, kulay abo. Tulad ng isang maulap na araw, lumabas siya sa isang pampang. Ang tubig ay madilim, halos itim at napakatahimik. Walang alon, walang galaw. Ang langit sa itaas ay parehong kulay ng tubig. Walang abot tanaw, walang hangganan. Sa pampang, nakatayo si Victor, nakatalikod sa kanya. Nakilala niya siya sa kanyang tindig. Sa pagkakaupo ng kanyang mga balikat. Nakilala niya agad. Walang duda. Tinawag niya. Lumingon ito. Ang mukha niya ay kanya, at hindi kanya. Namamaga, madilim na kulay abo, mali, tulad ng isang taong matagal na nasa tubig. Bukas ang mga mata, ngunit walang anuman sa mga ito. Walang refleksyon, walang tingin, 2 madilim na butas lang. May nakasabit sa kanyang bibig. Hindi niya agad naintindihan. Pagkatapos ay naintindihan niya. Sa tabi niya, nakatayo ang isang babae. Malabo ang mukha nito, hindi malinaw, tulad ng isang lumang litrato na nasobrahan sa liwanag. Ngunit alam ni Luz na iyon ang babae kung bakit umalis si Victor. Tumingin din ito kay Luz, nang may mga matang walang laman. Ang tubig sa likod nila ay hindi sila gumagalaw, hindi sumisigaw, nakatayo lang at nakatingin. Hanggang sa lamunin sila ng tubig. Pagkatapos, naging tahimik ang lahat. Biglang nagising si Luz. Napaupo, kumakabog ang puso. Sa labas, maagang abo ang kulay. Halos madilim pa. Itinaas ni Rafa ang ulo mula sa kanyang paanan. Tumingin ng may pag-aalala, at muling ibinaba. Matagal siyang nakaupo, nang hindi gumagalaw, nakikinig sa kung ano ang naiwan ng panaginip. Hindi takot. Isang bagay na iba. Parang pakiramdam kapag matagal kang naghihintay ng balita at biglang napagtanto. Dumating na ito. Hindi mo palang alam kung ano. Hindi niya ito ikinuwento kay Andres kinaumagahan. Ginawa ang sesyon, uminom ng kape, umupo sa harap ng laptop, nagtrabaho. Dumating ang tawag 4 na araw pagkatapos ng panaginip. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Karaniwan, hindi niya sinasagot ang mga hindi kilalang numero. Ngunit may nag-udyok sa kanya ngayon na sagutin. Luz Reyes? Isang boses ng babae. Hindi na bata, pagod. Oo. Sino po sila? Ako si Nena. Kaibigan ni Victor. O dating kaibigan. Matagal na kaming magkakilala. Hindi mo ako kilala. Hindi kanya ipinakilala. Tumatawag ako dahil naputol ang boses. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Naramdaman ni Luz na may huminto sa loob niya. Hindi, mahina niyang sabi. Sabihin niyo po, ang eroplanong galing Bali. Bumagsak. Ilang araw na ang nakalipas. Nasa flight si Victor. Pati ang kasama niyang babae. Namatay rin. May sinasabi pa si Nena,
tungkol sa pagkilala sa mga bangkay, na alam na ng mga kamag-anak, tungkol sa mga formalidad. Narinig ni Luz ang mga salita, ngunit dumadaan lang ito sa kanya, tulad ng ulan sa salamin. Nakaupo siya na may telepono sa bintana, nakatingin sa bakuran, sa puno ng mangga, sa labas ng bodega, kung saan may manipis na usok na lumalabas mula sa kalang deuling. Nasa bahay si Andres. Salamat sa pagtawag, sabi niya sa wakas. Naiintindihan ko na mahirap ang inyong sitwasyon, maingat na sabi ni Nena. Pero, kahit na, may karapatan kang malaman. Oo, salamat. Ibinaba niya ang telepono. Tumalon si Rafa sa mesa sa tabi ng laptop at idinikit ang ilong sa kanyang kamay. Hindi siya umiyak. Hindi dahil hindi niya kaya o ayaw. Sadyang walang anumang parang luha sa loob niya. Tanging katahimikan. Makapal, mabigat, tulad ng tubig sa panaginip. Naalala niya ang panaginip. Ang madilim na tubig. Dalawang hindi gumagalaw na silweta. Ang hindi niya mapangalanan noon. Ngayon ay may pangalan na. Tumayo siya mula sa upuan. O mas tama, inilipat ang mga kamay. Itinulak. Lumipat sa bintana. Tumingin sa bakuran. Sa langit sa itaas ng mga puno. Mataas, maaliwalas, malinis. Naging asawa niya si Victor. Nang 9 na taon. Minahal niya siya. Hindi tulad ng sa mga pelikula. Malakas at walang ingat. Kundi tahimik, tunay. Tulad ng pagmamahal sa isang taong pinagkakatiwalaan mo araw-araw. Sinira niya ang tiwalang iyon, ngunit buhay pa rin siyang tao. Ngayon, hindi na. Malungkot lang. Hindi nakakatakot. Hindi solemne. Malungkot lang. Dumating si Andres para sa sesyon ng ato. Gaya ng dati. Tiningnan siya. At agad niyang nakita, naintindihan na may nangyari. Hindi siya nagtanong. Sinimulan ang sesyon. Sa kalagitnaan, huminto siya. Patay na si Victor, sabi niya. Natigilan siya. Kailan mo nalaman? Ngayon lang. May tumawag. Katahimikan. At yung kasama niya, kasama rin, katahimikan. Tanging si Rafa ang may kinakalikot sa kusina. Sa kanyang mangkok. I'm sorry, sabi ni Andres. Hindi bilang formalidad, kundi bilang isang taong tunay na nalulungkot. Kahit na walang mababago ang salitang iyon. Ako rin, sabi ni Luz. At totoo iyon. Buhay siyang tao, isang masamang asawa, ngunit buhay na tao. Nanahimik siya. 4 na araw na ang nakalipas. Nanaginip ako. Kakaiba. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Pero, ikwento mo. Ikinuwento niya. Maikli. Walang dagdag na detalye. Ang madilim na tubig. 2 hindi gumagalaw na silweta. Katahimikan. Nakikinig siya. Nang hindi sumasabat. Minsan, may alam tayo na hindi pa natin alam sa rational na paraan. Sabi niya. Nang tumahimik siya. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito gumagana. Ngunit sa mga taon ko sa medisina, sapat na ang nakita ko para hindi ito balewalain. May binabago ito sa ating kaso, sabi ni Luz, nang may pagkapraktikal, legal. Dahil hindi naman kami dumaan sa annulment, at asawa pa rin niya ako sa papel, may karapatan ako sa bahagi ng kanyang ari-arian, kahit na wala namang paghahatian. Pero kailangan itong isaalang-alang. Luz! Mahina niyang sabi. Pwede ka bang umupo lang? Walang mga plano. Tiningnan siya nito. Hindi ko kaya. Pag-amin niya. Alam ko. Pero subukan mo. Nanahimik sila ng 10 minuto. Sa labas ng bintana, ginagalaw ng hangin ang mga sanga ng puno ng mangga. Dumating si Rafa. Humiga sa kanyang kandungan. Mabigat. Mainit. Tuloy na tayo? Tanong niya sa wakas. Tuloy na tayo. Sagot niya. At nagpatuloy ang sesyon. Ang nangyari 1 linggo, pagkatapos ng pag-uusap na iyon, naaalala ni Luz bilang pinakakakaibang sandali sa lahat ng panahong iyon. Nag-eehersisyo sila sa pader sa pasilyo.
Naglagay doon si Andres ng isang kahoy na baras sa antas ng kanyang mga kamay na kinakapitan niya sa ilang mga ehersisyo. Sa araw na iyon, hiniling niya sa kanya na tumayo lang, kumapit sa baras nang walang wheelchair gamit ang dalawang kamay. Ilang beses na niya itong ginawa. Bawat beses, medyo mas matagal. Bitawan mo ang kaliwa, sabi niya. Binitawan niya. Nakakapit sa isang kanan. 1, 2, 3 segundo. Ngayon, ang kanan. Mahuhulog ako. Hindi, nandito ako. Tiningnan niya siya. Nakatayo siya isang hakbang ang layo. Handang sumalo. Huminga siya ng malalim. Binitawan ang kanang kamay. Nakatayo. Hindi 3 segundo. Mas matagal. Nagbibilang siya sa isip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa ika-8 segundo, nagsimulang manginig ang kanyang mga binti at muli siyang kumapit sa baras. Ngunit 8 segundo, nang walang suporta, nakatayo lang, nangyari iyon. Ngayon, isang hakbang, sabi ni Andres. Ngayon na. Ngayon din. Hindi natin ito pinlano. Minsan, hindi kailangang magplano. Kumapit ka sa balikat ko. Inilagay niya ang kamay sa balikat nito. Matigas ang balikat. Maaasahan. Tulad ng isang kahoy na biga sa isang lumang bahay. Tumingin siya sa unahan. Kaliwang paa. Mahina niyang sabi. Inihakbang niya ang kaliwang paa. Isang maliit na hakbang. Hindi pantay. Mas parang isang paggalaw kaysa sa isang tunay na hakbang. Ngunit dumapo ang paa sa sahig at napanatili. Ngayon, kanan, isa pang hakbang. Isa pa. Sa ikatlong hakbang, huminto siya. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil bigla niyang napagtanto na umiiyak siya. Walang babala, walang sandali na nagpasya siyang umiyak. Basta nandyan na ang mga luha, tumutulo, at hindi niya pinigilan dahil hindi niya rin naman kaya. Masyadong matagal silang naghintay. Masyadong maraming naipon sa mga buwang ito. Sakit, wheelchair, si Victor, kalungkutan, bahay ni Lolo, probinsya. Mabigat na trabaho, araw-araw, maingat na pag-asa, na iningatan niya na parang isang marupok na bagay. At ngayon, 3 hakbang. 3 hakbang pagkatapos ng lahat. Walang sinabi si Andres. Nakatayo lang sa tabi. Nakasandal siya sa balikat nito at umiiyak. Pangit at may ginhawa, tulad ng pag-iyak lamang kapag hindi mo na kailangang maging malakas ngayon. Sa sandaling ito, si Rafa ay nakaupo sa pinto ng pasilyo at nanonood na may hitsura ng isang taong alam na ang lahat. Bukas, 4 na hakbang, sabi ni Andres nang tumahan siya. Deal, sabi niya. Naganap ang pulong kay Dr. Castro sa sentro ng lungsod. Sumakay sila sa sasakyan ni Andres, yung luma, na unang nakita ni Luz, at tinawanan. Sa mga linggong iyon, nasanay na siya rito, at tila, minahal pa ng kaunti, dahil ang sasakyan, sa kabila ng edad, ay hindi bumibigay. Si Dr. Dennis Castro ay eksakto tulad ng kanyang inaasahan, mga 35 anyos. Maayos. May nerbyosong mga kamay na lagi niyang sinusubukang pakalmahin. Minsan ay pinag-cross sa harap niya. Minsan ay itinatago sa ilalim ng mesa. Siya ang pumili ng cafe. Tahimik. Halos walang tao sa oras na iyon. Dumating si Luz na naka-wheelchair. Nakita niya kung paano niya tiningnan ang wheelchair pagkatapos ay siya. At sa tingin na iyon, mayroong parang pagkilala. Naintindihan niya. Siyempre, wala siyang ideya kung sino siya. Ngunit sapat na ang sinabi ng wheelchair sa kanya. Nakipag-ugnayan siya sa mga taong naka-wheelchair 7 taon na ang nakalipas. Hindi sa pinakamagandang sitwasyon. Naiwan si Andres sa sasakyan. Ganoon ang napagkasunduan. Ang kanyang presensya ay maaaring makatakot kay Castro ng maaga. Salamat sa pagpunta, sabi ni Luz. Ano ang kailangan mo? Maikli siyang magsalita, tensyonado. Ang katotohanan. Tanging ang katotohanan, wala nang iba. Inilagay niya sa mesa ang isang nakaprint na papel. Heto ang hindi pagkakatugma sa mga petsa ng medikal na dokumentasyon
na ipinaliwanag ng investigasyon 7 taon na ang nakalipas bilang isang technical error. Ngunit nag-order kami ng isang independent na pagsusuri sa log ng mga pag-edit ng medical system. Nandoon kung sino, kailan, at mula sa anong computer ang nagbago ng data. Ang pagsusuri ay pinaplano pa lang. Inaayos ng abogado ang request. Ngunit hindi ito alam ni Kolesnikenko. Tiningnan niya ang papel. Ang kanyang mukha ay naging hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung anong mga pag-edit ang Dennis? Mahinahon niyang pinutol. Ngunit walang pag-aalinlangan. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo ngayon bilang isang investigador. Nakikipag-usap ako sa iyo bilang isang taong may sakit sa nervous system. At natutong maglakad salamat sa mga pamamaraan ni Andres Delgado. Yung mismong iyon. Katahimikan. Buhay siya. Nagtatrabaho siya. Tinutulungan niya ang mga tao. Kahit sa mga kondisyong hindi angkop para doon. Lahat ng kinuha sa kanya noon, maibabalik pa. Ngunit kailangan namin ang tulong mo. Matagal na nakatingin si Castro sa mesa. Tinawag nila ako noon. Sabi niya sa wakas, tahimik, walang intonasyon. Tulad ng isang taong maraming beses na inulit ito sa kanyang isip. Tinawag ako ni Valdez. Sinabi, o sasabihin mo kung ano ang kailangan. O bukas ay matatanggal ka na sa residency. Wala akong ibang pagpipilian. Naiintindihan ko kung ano ang dating niyan. Ang dating niyan ay katotohanan. Sabi ni Luz, tinakot ka nila. Bata ka pa sa isang posisyon na nakadepende. Hindi nito inaalis ang responsibilidad, ngunit ipinapaliwanag nito. At kung handa ka ngayong magbigay ng bagong testimonya, isa sa alang-alang iyon, maaakusahan ako, iyon ang magpapasya ng korte. Ngunit ang voluntaryong pagsuko at pakikipagtulungan sa investigasyon ay isang malaking pampagaan. Kukumpirmahin iyon ng aming abogado. Matagal siyang nanahimik. Kailangan kong mag-isip, sabi niya. Mag-isip ka, sang-ayon niya. 1 linggo. Pagkatapos, tutuloy kami nang wala ka. At hindi na ako ang lalapit sa iyo na may alok, kundi isang investigador na may subpina. Inalis niya ang papel, inubos ang kape, nagpaalam, at umalis. Sa sasakyan, nagtatanong na tumingin si Andres sa kanya. Mag-iisip, sabi ni Luz. Malamang, papayag, sa mga mata niya. Matagal na niyang gustong makawala dito. Kailangan lang niya ng isang taong magsasabi. Heto kung paano ito gagawin. Nanahimik si Andres. Pagkatapos ay sinabi, ikaw ay isang kahanga-hangang tao. Isa lang akong magaling na accountant, sagot niya. Marunong magtrabaho sa kung ano ang mayroon. Ngumiti ito. Pinaandar ang sasakyan. Ang daan pabalik ay dumaan sa mga bukirin. Malawak, walang laman, tapos na ang anihan, tirik ang araw. Tumingin si Luz sa bintana at naisip na maayos nilang nagawa ang pag-uusap na iyon. Na umuusad ang kaso. Na kailangan ng abogado. Isang tunay, seryoso, at may pera na sila para doon. Natatawag si Castro, sa loob ng 3 araw, hindi 1 linggo, halos sigurado siya rito. Andres! Sabi niya. Oh, kailangan nating lumipat. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin sa daan. Saan? Sa lungsod. Kung saan walang nakakakilala sa atin. Kung saan hindi mo dadalhin ang etiketang iyon mula sa unang araw. Lumingon siya sa kanya. Hindi mo maaaring gugulin ang buong buhay mo sa isang bodega. Sa probinsya. Alam ko. Sabi niya. Ang pera mula sa auction ay sasakop sa mga unang buwan ng upa. Sa abogado. At sa iba pa. Nakakuha ako ng remote na trabaho. Analytics. Maganda ang kita. Hindi tayo maghihirap. Ngunit ang pananatili dito ay isang dead end para sa iyo. Para sa iyong espesyalidad. At ang iyong espesyalidad ay kailangan ng mga tao. Mahabang katahimikan. Sayang ang probinsya. Bigla niyang sabi. Nagulat siya. At agad na naintindihan. Na hindi siya nagulat. Totoo iyon. Pareho ang iniisip niya. Mananatili ang bahay. Sabi niya. Hindi ko ito ibebenta. Babalik tayo. Hindi ito paalam.
Gumawa ng maikling tunog si Rafa mula sa likurang upuan, isang bagay sa pagitan ng pagsang-ayon at pagtatanong. Kasama natin ang pusa. Siyempre, nilinaw ni Luz. Siyempre, sang-ayon ni Andres. Ilang minuto pa silang naglakbay ng tahimik. Kumitid ang daan. Papasok na sila sa direksyon ng baryo. Sa likod ng mga puno, kumislap ang bubong ng bahay. Sige, sabi niya sa wakas. Lilipat tayo. Nagkasundo na tayo. Tumingin siya sa mga bukirin, sa langit, sa gubat na dumadaan sa gilid ng daan. Naisip niya na 1.5 buwan na ang nakalipas. Pumunta siya dito para mamatay. Hindi sa kahulugan na iyon ang desisyon niya, kundi dahil hindi niya masyadong maintindihan kung bakit pa mabubuhay. Ngayon, wala na ang tanong na iyon. Kakaiba at maganda ito ng sabay. Ang mga huling araw sa probinsya ay lumipas sa pag-iimpake at sa tinawag niyang pamamaalam. Hindi malungkot, kundi tama. Nilakad niya ang buong lote sakay ng wheelchair. Dahan-dahan sa mga landas na nilinis ni Andres sa mga buwang ito. Tumayo sa ilalim ng puno ng mangga, nakasandal sa puno, gamit ang 2 kamay. Nakatayo ng walang wheelchair ng halos 1 minuto. Pumasok sa bodega, na ngayon ay isang walang laman na bodega na lang. Kinuha na niya lahat ng gamit niya. Halos wala namang laman. Ang kapitbahay na si Aling Claudia ay nagdala ng minatamis na santol bilang pamamaalam. Kinuha ito ni Luz at naramdaman na may kumirot sa kanyang lalamunan. Alam niyo po, ang lolo ko ay gusto lang ang minatamis na santol, sabi niya. Alam ko. Tumango si Aling Claudia. Laging sinasabi ni Simeon, ang tamang minatamis ay dapat medyo maasim tulad ng buhay. Natawa si Luz, tunay na natawa. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, ang susi ng bahay ay iniwan niya kay Aling Claudia. Nakiusap na silipin, buksan ang mga bintana minsan sa 1 buwan, kung hindi mahirap. Nangako ito. Ikinakarga ni Andres ang mga huling gamit sa sasakyan. Si Rafa ay nakaupo sa beranda at nanonood sa nangyayari na may ekspresyon ng isang taong sumuko na ngunit hindi obligadong magpanggap na masaya. Tara na, sabi ni Andres. Lumingon si Luz sa bahay, sa nagbabalat na pintura, sa bagong beranda na inayos niya sa mga unang araw, sa puno ng mangga sa dulo ng bakuran. Kahit dumaan ang matinding tag-init, nakatayo itong mayabong, tahimik, ngunit buhay. Eksakto, tulad ng mga punong nakaranas ng maraming bagyo at alam na makakaranas pa. Tara na, sabi ni Luz. Umalis sila sa lote. Dumaan sa kalye ng baryo ng dahan-dahan, sa harap ng 3 tindahan, sa lumang balon, sa mga bahay, kung saan sumisilip ang mga pamilyar na mukha, sa loob ng 1.5 buwan. Pagkatapos, naiwan ang baryo sa likuran. Humiga si Rafa sa likurang upuan at natulog. Maayos ang takbo ng sasakyan. Ang daan ay nasa unahan. Sinalubong sila ng lungsod ng isang kulay abong umaga at amoy ng aspalto pagkatapos ng ulan. Ang apartment ay natagpuan ni Luz nang maaga sa internet, 2 silid, sa 2 palapag na may elevator sa isang gusali na may rampa sa pasukan. Sinuri niya sa mga larawan ang lapad ng mga pinto. Ang lokasyon ng banyo. Naging ugali niya ito mula pa noong unang araw ng sakit. Bago pumunta saan man, pag-aralan muna ang espasyo. Ang mga taong walang wheelchair ay hindi iniisip ang mga ganoong bagay. Ang mga mayroon, laging iniisip, ang apartment ay eksakto tulad ng sa mga larawan. Walang sorpresa, na sa sarili nito ay maganda. 2 silid, kusina, balkonahe, kung saan makikita ang mga bubong ng iba at 1 piraso ng langit. Nilakad ni Rafa ang lahat ng silid nang may pagkaabala. Inamoy ang bawat sulok, tumalon sa bintana, at idineklara na tanggap na ang teritoryo. May sariling silid si Andres. Hindi nila ito pinag-usapan ng partikular. Basta ibinaba ang mga gamit at naghiwalay sa kani-kanilang silid. Lahat ay nakaayos, tulad ng sa probinsya. 2 taong magkatabi at nagtutulungan. Bawat isa
ay nananatiling sarili. Ito ay sapat na. Para sa pareho, kinaumagahan, umalis si Andres para sa isang interview. Naiwan si Luz sa bahay. Nagtatrabaho. Mayroon siyang isang matatag na remote na kontrata sa isang kumpanya ng analytics. Magandang kita. Maginhawang schedule. Binuksan ang laptop, inayos ang folder ng mga dokumento ng kaso. Tinawagan ng abogado na nakipag-ugnayan na siya. Nagset ng pulong. Ang abogadong natagpuan niya ay si Attorney Alex Reyes. 40 taong gulang. Espesyalisasyon, mga kasong kriminal, at mga alitan sa medisina. Maganda ang reputasyon sa propesyonal na komunidad. Pinag-aralan niya siya sa pamamagitan ng mga pampublikong kaso, mga review, isang interview sa isang legal na journal. Doon, nagsasalita siya ng mga makatwirang bagay at walang pagyayabang. Ito ay sapat na sa kanya. Bumalik si Andres ng 3:00. "O?" tanong niya. "Tinatanggap ako. Ang klinika ay pribado, neurological. May magandang kagamitan. Ang chief of hospital, si Dr. Borja, isang matanda, hindi pala salita, ay sinalubong si Andres ng isang direktang usapan. Alam ko ang iyong kasaysayan. Para sa akin, kahina-hinala ang bahagi ng pagkakasala. Isang buwan na probationary period. Tingnan natin pagkatapos." Tinanggap ni Andres ang mga kondisyon nang walang pagtutol. Isa siyang makatarungang tao, sabi ni Andres. "Pambihira," sagot ni Luz. "Pambihira!" Sang-ayon niya. Kumuskos si Rafa sa kanyang mga binti at sumang-ayon. Ito, tila, ay nangangahulugang pagsang-ayon. Mabilis na lumipas ang mga unang buwan sa lungsod. Ganoon talaga kapag may nangyayari araw-araw. Nagtatrabaho si Andres. Nagtatrabaho si Luz. Sa gabi, sabay silang naghahapunan at nag-uusap tungkol sa kaso, tungkol sa trabaho. Minsan, tungkol sa wala. Basta lang. Tulad ng mga taong hindi nababagot sa isa't isa, nagpatuloy ang rehabilitasyon. Ngayon, mas marami ng pagkakataon si Andres. Kagamitan ng klinika, mga kasamahan, mga espesyalista na maingat niyang kinakausap. Naging mas kapansin-pansin ang pag-unlad. Naiwan ang wheelchair para sa malalayong distansya, para sa mga pagod na araw. Ngunit sa apartment, sa kalye, malapit sa bahay, sa tindahan, naglalakad siya gamit ang isang tungkod. Maliit ito, ngunit napakalaki. Isang umaga, naglakad siya mula sa kama hanggang kusina. Nang walang tungkod, nakalimutan lang niyang dalhin at nalaman lang ito sa tabi ng kalan. Nakatayo at tinitingnan ang kanyang mga kamay na may hawak na takure. Pagkatapos ay ibinaba ang takure. Bumalik sa silid. Kinuha ang tungkod, walang sinabi. Ngunit sa gabi, nang tanungin ni Andres kung kumusta, sumagot siya. "Mabuti. Maganda ang araw ngayon." Sa mukha niya, naintindihan niya. Hindi na nagtanong. Tumango lang. Sapat na iyon. Si Dr. Borja ay isang taong marunong makinig. Pagkatapos ng 2 buwan, nang matapos ang probationary period at naregular si Andres, ang chief of hospital mismo ang lumapit sa kanya. "Mayroon ka bang dokumentadong resulta ng iyong pamamaraan?" tanong niya. "May isang kaso. Detalyado. Ipakita mo." Dinala ni Andres ang folder. Yung mismong inihanda nila ni Luz mula pa noong unang araw sa probinsya. Kasaysayan ng sakit, dinamika, mga ehersisyo, mga sukat, mga larawan, paglalarawan ng bawat yugto. Borja. Sa katahimikan, maingat na binabaliktad ang mga pahina. "Sino ang pasyenteng ito?" tanong niya sa wakas. "Si Luz Reyes, kasama ko sa bahay." Katahimikan. Handa ba siyang pumunta sa isang medical conference? Kailangan ko siyang tanungin. Sumang-ayon si Luz hindi dahil madali, kundi dahil naiintindihan niya. Kailangan ito para sa kaso. Kailangan. Upang ang pangalan ni Andres ay muling magkaroon ng kahulugan sa propesyonal na mundo. 1 linggo pagkatapos, nagtipon ng mga doktor. 5 doktor, lahat neurologists, lahat may seryosong mukha.
Pumasok si Luz na may tungkod, umupo, sumagot sa mga tanong ng malinaw, walang drama. Nang hilingin ng isang doktor na maglakad siya, tumayo siya, naglakad, hanggang sa bintana, at pabalik. Hawak niya ang tungkod, ngunit halos hindi siya sumasandal dito. Ang katahimikan sa silid ay sapat na upang marinig ang isang sasakyan sa labas. Ito ba ang iyong pamamaraan? Tanong ng isang doktor kay Andres. Oo. Nailathala ito 7 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, nagkaroon ako ng ibang mga pangyayari. Tumayo si Dr. Borja. Sa tingin ko, dapat nating pag-usapan ang muling paglathala nito. Nagkatinginan si Luz at Andres. Tumingin ito sa kanya ng payapa. Walang ekspresyon ng tagumpay. Tumingin lang. Bahagya siyang tumango. Tumango rin siya. Iyon ang kanilang pag-uusap. Walang salita. Si Castro mismo ang tumawag. Hinihintay ni Luz ang tawag na iyon at halos nahulaan ang oras. Tumawag siya 5 araw pagkatapos ng kanilang pulong. Kahit na binigyan niya siya ng 1 linggo. Handa na ako, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Ngunit mayroong isang bagay dito. Tulad ng tubig bago masira ang isang dam. Handa akong magbigay ng testimonya. Lahat. Kung paano nangyari. Tinawag ako ni Valdez. Sinabi kong ano mismo ang sasabihin. Naalala ko ang mga detalye. Lagi ko silang naaalala. Sadyang, natigilan siya sandali. Sadyang, mabigat dalhin. Naiintindihan ko, sabi ni Luz. Maaakusahan ako, sinabi ni Attorney Reyes. Ang aming abogado, na sa pakikipagtulungan sa investigasyon at voluntaryong pagsuko. Malamang na hindi ka makukulong. Posible ang probation. Ngunit ang korte ang magpapasya. Hindi ko maipapangako. Sige, sabi ni Castro. Ibigay mo ang kontak ng abogado. Idinikta niya. Ibinaba ang telepono. At matagal na nakaupo. Nakatingin sa bintana. Dumating si Rafa. Tumalon sa tabi niya sa sofa. Heto na, sabi niya rito. Nagsisimula na talaga. Mabilis at walang dagdag na salita nagtrabaho si Attorney Reyes. Ito mismo ang gusto ni Luz, na ayaw din ng mga dagdag na salita. Ang petisyon para sa pag-review ng kaso dahil sa mga bagong natuklasang pangyayari ay isinampa 3 linggo. Pagkatapos opisyal na baguhin ni Castro ang kanyang testimonya, kasabay nito, hiniling ng abogado ang log ng mga pag-edit ng medical information system ng klinikang iyon. Nagtagal ito. Tumanggi ang klinika. Nagdahilan ng mga technical na problema. Ng confidentiality, ipinilit ni Reyes sa pamamagitan ng korte. Sa huli, ibinigay ang log. Natanggap ito ni Luz sa electronic form at binuksan sa kanyang laptop ng 11. Nang gabi, nang natutulog na si Andres, natagpuan ang tamang entry para sa 12. Pagkatapos, para sa 13. Pagkatapos ang kasaysayan ng mga pagbabago. Ang entry mula sa 12 ay binago. Petsa ng pag-edit. Oras. Identifier ng computer. Lahat ay naroon. Hindi nawala. Iningatan ito ng sistema ng 7 taon dahil ang mga medical system ay ginawa para walang mawala. Ang computer kung saan ginawa ang pagbabago ay nakatalaga sa opisina ng department head. Ang opisina ng department head ay inuukupan ni Dr. Ignacio Valdez. Ipinrint niya ito, maingat na inilagay sa folder. Sumulat kay Reyes. Nahanap ko na. Ipapakita ko bukas. Pagkatapos ay isinara ang laptop at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog bago mag-alas 11. Umusad ang kaso nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Luz. Tila, sapat na ang bigat ng ebidensya, kahit para sa isang maingat na investigador. Pinuntahan sina Valdez at Ocampo, na may mga search warrant, nalaman ito ni Luz mula kay Reyes. Maikli niyang sinabi sa telepono. Umuusad na. Ang mga pagdinig ay tumagal ng ilang buwan. Matagal, nakakapagod, at minsan ay hindi matiis. Hindi para kay Luz, na marunong maghintay, kundi para kay Andres, na sa lahat ng panahong iyon ay nagtatrabaho
namumuhay ng normal, at sinusubukang huwag isipin ang nangyayari sa korte. Hindi laging nagagawa. Isang gabi, narinig niyang hindi siya natutulog at lumabas sa kusina. Nakaupo siya na may tasa ng malamig na kape at nakatingin sa pader. Iniisip mo na walang mangyayari? Sabi niya. Hindi isang tanong, isang pahayag. Iniisip ko na 7 taon na ang lumipas. Sagot niya. At na ang mga taong may pera at koneksyon ay marunong lumabas sa mga ganitong sitwasyon. Marunong. Sang-ayon ni Luz. Ngunit hindi sa lahat. Lalo na kapag laban sa kanila ang log ng mga pag-edit mula sa kanilang sariling medical system. Isang testigo na nagbago ng testimonya at isang pagsusuri ng plagiarism na nilagdaan ng 3 independent na eksperto. Inilagay niya sa harap niya ang mainit na kape. Kinuha ang kanyang tasa. Tinapon ang laman. Nagsalin ng bago. Hindi ito paniniwala sa katarungan. Ito ay matematika. Tiningnan niya ang tasa. Pagkatapos ay siya. Marunong kang gawin iyan. Sabi niya. Ang alin? Ang gawing isang gawain ng takot. Hindi ko kayang gawin iyan. Matututunan mo, sabi niya. May oras ka pa. Bumalik siya sa silid. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niyang pumasok na rin siya para matulog. Ang hatol ng korte ay binasa sa isang karaniwang Martes, sa kalagitnaan ng araw, sa isang silid na amoy, lumang kahoy at papel. Dr. Ignacio Valdez. Paggamit ng peking ebidensya. Pag-abuso sa kapangyarihan. 4 na taong pagkakakulong. Dr. Samuel Ocampo. Pakikipagsabuatan sa pamemeke. Paglabag sa karapatang ari sa malaking halaga. 3 taong pagkakakulong na may pagbawi ng kanyang medical license at fellowship. Dr. Dennis Castro. Pagtatala ng maling testimonya. 3 taong probation. Isinaalang-alang ng korte ang voluntaryong pagsuko at pakikipagtulungan sa investigasyon. Tulad ng hinulaan ni Reyes, si Andres Delgado ay napawalang sala sa lahat ng kaso dahil sa kawalan ng batayan. Ang kaso ay isinara. Nakaupo si Luz sa korte at nakikinig habang binabasa ito ng clerk. Katabi niya si Reyes na may hindi natitinag na hitsura ng isang propesyonal na natapos na ang trabaho. Si Andres ay nasa kabilang panig. Nang matapos ang lahat at nagsimulang lumabas ang mga tao, tumayo siya mula sa upuan. Dala niya ang tungkod, ngunit halos hindi na niya ito ginagamit sa mga nakaraang linggo. At lumapit lang sa kanya. Nakatayo siya sa bintana. Nakatingin sa labas. Lumingon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Isang pambihirang kaso. Naubusan ng salita. Inabot lang niya ang kanyang kamay. Kinuha niya. Ganoon sila nakatayo ng ilang segundo sa bintana. Hanggang sa umubo si Reyes. Kailangang pumirma ng mga dokumento. Ang kanyang medical license ay naibalik 2 buwan pagkatapos ng hatol. Si Dr. Borja mismo ang nagdala ng balita. Tumawag. Sinabing gusto niyang pumunta. Dumating. Naglagay ng isang bote ng magandang alak sa mesa at sinabi, "Ngayon, lahat ay patas na. Tinaasan namin ang iyong sahod. At gusto kong pamunuan mo ang rehabilitation department." Tiningnan siya ni Andres. "Seryoso po kayo?" "Lagi akong seryoso." Agad na tumalon si Rafa sa mesa. Inamoy ang bote at tinitigan si Dr. Borja ng kanyang dilaw na mga mata. Hindi ito natinag. Marunong sa magandang alak ang pusa. Sabi ni Dr. Borja, "Maganda talaga ang taste niya," sabi ni Luz. Uminom silang 3. Siya, si Andres, at si Dr. Borja. Masarap ang alak. Sa labas, nagniningning ang mga ilaw ng lungsod. At sa mga ilaw na iyon, walang espesyal. Isang karaniwang gabi sa isang karaniwang lungsod. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tama at sapat ito ngayon. Ang nangyari sa pagitan nila, hindi matukoy ni Luz ang isang partikular na sandali. Walang pag-uusap, walang paliwanagan. Isang araw, naintindihan na lang niya na matagal nang ganoon. At nagtaka kung paano niya ito hindi napansin. Siguro nagsimula ito sa probinsya, sa mga gabing iyon sa tabi ng apoy. Kung kailan sila tahimik na magkatabi.
At sapat na iyon. O mas maaga. Nang dalhin niya ang mga dokumento. At matiyagang naghintay. Habang nagbabasa siya. O mas huli. Nang umiyak siya pagkatapos ng 3 hakbang. At nakatayo lang siya sa tabi at hindi gumawa ng anumang sobra. Isang gabi, nakaupo siya sa bintana na may libro. Nagbabasa rin siya ng kanya. Si Rafa ay nakahiga sa pagitan nila sa sofa. Pagkatapos ay itinaas niya ang tingin. At nakita na nakatingin din ito sa kanya. Hindi nagsusuri. Hindi nagtatanong. Basta nakatingin lang. Ganoon tumingin sa isang bagay na matagal mo ng pag-aari. Andres? Sabi niya. Oo? Naiintindihan mo ba na 42 anyos na ako at mayroon akong isang bigong kasal at isang talamak na sakit? Naiintindihan ko, sabi niya. At ano? Wala. Gusto ko lang siguraduhin na alam mo. Doktor ako. Seryoso niyang sagot. Lagi kong alam ang medical history. Natawa siya. Natawa rin siya. Iminulat ni Rafa ang isang mata. Sinuri ang sitwasyon. At muling ipinikit. Pwede ba tayong hindi na magpanggap na magkaibigan lang tayo? Tanong niya. Matagal na tayong magkakilala para dyan. Pwede, sabi niya. Hinihintay ko lang na ikaw mismo ang magsabi. Bakit hindi ka unang nagsabi? Dahil ayaw mong pinangungunahan ka. Tiningnan siya nito. Napakagaling mong mag-aral sa akin. May pagkakataon ako. Sabi niya. Wala nang ibang espesyal na nangyari noong gabing iyon. Nagpatuloy lang sila sa pagbabasa. Ngunit may nagbago. Hindi sa kung paano sila nakaupo o nag-uusap, kundi sa espasyo sa pagitan nila na hindi na neutral. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ay dumating sa isang karaniwang araw. Nagpa-test siya. Tumawag sa kanya mula sa laboratorio. 2 beses siyang nagtanong. Dahil hindi niya agad na intindihan. Pagkatapos ay nakaupo siya sa kusina na may telepono sa kamay at sinusubukang ikonekta ito sa alam niya tungkol sa kanyang katawan. Ilang taon ng pagsubok kay Victor wala, ang sakit, ang wheelchair, lahat ng tinawag ng mga doktor na complicating factors. At dumating si Andres sa bahay ng 7 ng gabi. Inilagay ang bag, tiningnan siya. May nangyari ba? Inabot niya ang papel mula sa laboratorio. Kinuha niya, binasa, itinaas ang tingin sa kanya. At sa tingin na iyon, mayroong isang bagay na hindi niya mapangalanan. Dahil walang eksaktong salita para dito sa anumang wika. Posible ba ito? Tanong niya. Sa sakit ko, sa lahat ng nangyari, posible. Mahina niyang sabi. Hindi ko sinabi sa iyo, dahil ayaw kong magbigay ng pag-asa ng maaga. Ngunit posible. Kailangan ng pagsubaybay, pag-iingat, tamang diskarte. Nanahimik siya. Alam ko kung paano ito ginagawa. Alam mo lahat? Sabi niya. Hindi lahat, sagot niya. Si Rafa ay nakaupo sa bintana at nakatingin sa kanilang dalawa na may hitsura ng isang nilalang na matagal nang alam ang lahat at naghihintay lang na makahabol ang mga tao. O sige, sabi ni Luz. Kung ganoon, gagawin natin. Binibisita nila ang probinsya tuwing ilang buwan. Sinasalubong sila ni Aling Claudia sa tarangkahan. Dinadala sa bahay na laging malinis. Ang puno ng mangga ay namumulaklak tuwing tag-araw. Sagana na parang binabawi ang mga taon ng pagpapabaya. Sa probinsya, nagiging ibang pusa si Rafa. Tumatakbo sa hardin, umaakyat sa bakod, tinitingnan ang mga bubuyog sa lumang pugad ng kapitbahay nang may pilosopikal na interes. Laging unang pupuntahan ni Luz ang baul. Bubuksan ito, titingnan kung nandoon pa ang mga sulat at medalya. Pagkatapos ay uupo sa mesa. Kukunin ang pinakaibabaw na sulat, babasahin. Bawat beses, parang una, isang beses. Tinanong ni Andres. Tungkol saan ang mga iyon? Tungkol sa pagiging buhay, malusog, at pananabik sa bahay. Sagot niya. Bawat sulat, pare-pareho lang. Bakit pare-pareho lang ang isinusulat niya? Dahil iyon ang pinakamahalaga, sabi niya. Buhay, malusog, nananabik. Ano pa ba ang kailangang malaman ng isang mahal sa buhay? Nanahimik si Andres. Siguro nga,
Wala na, sabi niya. Tiningnan siya nito. Ang kanyang mukha ay iba na, kaysa noong unang araw, nang nakaupo siya sa tabi ng bodega, na may martilyo, at tinitingnan siya ng walang awa. Noon, mayroong isang bagay na nanigas sa kanya, tulad ng isang taong matagal na naglakad sa lamig, at nakalimutan ng makaramdam ng init. Ngayon, nawala na iyon. Hindi bigla, dahan-dahan, tulad ng paglipas ng isang mahabang bagyo. Buhay, mahina niyang sabi. Buhay, kinumpirma niya. Malusog, malusog, ngumiti siya. Nananabik sa bahay, dagdag niya. At nasa bahay na tayo ngayon, sabi niya. Dumating si Rafa mula sa labas. Tumayo sa pinto, humingi ng pansin. Tumayo si Luz ng walang tungkod. Basta tumayo at naglakad para buksan. At ito ay napakapangkaraniwan at napakalaki ng sabay na hindi niya mismo napansin. Basta tumayo at naglakad. Sa labas, isang mainit na araw, amoy damo at nainitang kahoy. Ang puno ng mangga ay nakatayo sa dulo ng bakuran. Berde, buhay, tulad ng mga punong maraming pinagdaanan at hindi nagmamadali. Tumayo si Luz sa beranda, nakapikit sa sikat ng araw. Sa malayo, umaawit ang mga ibon. Sa likod ng bakod, nagpapatuloy ang buhay ng baryo. Tumatakbo na si Rafa sa hardin. Lahat ay nasa tamang lugar. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung naging interesante para sa iyo ang kwento, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like para hindi makaligtaan ang mga bagong video.